What's up na naman mga kaibigan? Juicy TV here again and welcome back na naman dito mismo sa ating channel. So, kumusta naman ang buhay-buhay natin dyan? Na sana ngay ayos na ayos tayo mga kaibigan kung nasan kami ngayon nga sa mundong ito. At kung bago ka pa nga dito mismo sa aking channel, ay inanyayahan ko nga kayong mag-subscribe at palike na rin ng video ito na sa ganun ay palagi kayong updated sa mga upcoming videos nga na i-upload ko dito mismo sa aking channel. At sa lahat nga ng gusto mong papashoutout dyan, i-comment nyo lamang sa baba dahil babasahin ko ngayon bukas mismo sa aking vlog. Nakakalungkot na balita mga kaibigan dahil sa ngayon nga ay marami ng mga kabayan natin na gustong-gusto na talaga umuwi at yung iba nga mga kaibigan ay nakapagpabook na nga dito mismo sa Philippine Airlines na kung saan nga mga kaibigan kagabi lamang ay naglabas nga sila ng panibagong advisory at kanina lang mga kaibigan 1 hour ago ay naglabas na rin sila ng panibagong advisory na kung saan nga mga kaibigan ay hindi na natin makikita sa listahan ang biyahe ng Saudi Arabia, ang buong biyahe ng Middle East at iilang lugar na lang mga kaibigan ang mayroon silang biyahe. Inilabas nila ito mga kaibigan sa kanilang Facebook page, sa kanilang mismong website at sa kanilang mismong Twitter account mga kaibigan at ngayon nga ay yun ang tatalakayin natin kasi sobrang nakalungkot, wala na dito ang listahan sa biyahe ng Saudi Arabia. Bago natin umpisan mga kaibigan, gusto ko lang muna linawin, okay? Lilinawin ko lang na magbe-base lang tayo sa mismong advisory na pinost nila. Wala tayong mababasa dun mga kaibigan na confirmation na kung saan nga ay wala na talagang totaling biyahe for now dito sa bansang Saudi Arabia. Sa ngayon ay titingnan muna natin o babasahin natin yung mismong advisory na inilabas ng Philippine Airlines. Philippine Airlines flights in June 2020. Update as of June 10, 10 p.m. Mahal naming pasahero ng Philippine Airlines. Ang aming mga schedule ng paglipad ng Hunyo 2020 ay lubos na napailalim sa pagbabago para sa mga kadahilanan na lampas sa aming mga kontrol. Hindi ito normal na oras. Maaaring kailanganin nating kansilahin, idagdag o ayusin ang aming binalik na flight batay sa mga sumusunod. Mga paghihigpit sa pagpasok at mga inaatas na itinakda ng mga local government unit o yung LGU para sa domestic na paglalakbay na nagbabago araw-araw. Pangalawa, COVID testing or quarantine limitation sa mga biyaheng ngang papasok sa bansang Pilipinas. Yung pangatlo naman, mga pagbabawal sa pagbiyahe at paghihigpit sa ibang mga bansa. At ito ngayong sinasabi nila mga kaibigan na ang Philippine Airlines ay nakikipag-coordinate nga sa lahat ng LGU at mga otoridad ng gobyerno. Sumusunod kami sa lahat ng pag-aproba at kondisyon. Lahat tayo ay nagtutulungan upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko sa mga panahong kritikal na ito. At ito na nga mga kaibigan, yung pinaka-latest update nila sa kanilang schedule nga na pinaplano nilang mag-operate sa mga selected international at domestic routes. Tingnan lang natin mga kaibigan itong international na biyahe nila mula June 10 hanggang June 14. Ito yung listahan mga kaibigan ng mga bansa nga na meron silang biyahe mula June 10 hanggang 14. Tingnan natin dyan mga kaibigan, puro US tsaka Canada yan mga kaibigan at Australia. Ngayon naman mga kaibigan, titingnan natin itong biyahe nila ng international flights mula June 15 hanggang June 30. Nakakagulat mga kaibigan dahil wala na dito ang bansang Saudi Arabia at wala na rin dito mga kaibigan yung mga ilang bansa sa Middle East. Ang natira dito mga kaibigan ang biyaheng Australia at London na lang ang natira mga kaibigan. 4 na lang na biyahe ang natira dito sa schedule nila mula June 15 hanggang June 30 which is kasama dapat dyan ang biyahe ng Saudi Arabia at yung Dubai at biyahe ng Qatar o mga ilang Middle East country pa mga kaibigan o ibang lugar pa dito sa kanilang mga biyahe. Pinusuri namin ang June 15 hanggang June 30 na schedule ng mga plano para sa iba pang mga ruta. Kabilang ang mga ruta sa USA, Canada, Guam, Middle East, Japan, Mainland China, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Malaysia at Vietnam. At i-update ang anunsyo na ito sa mga susunod na mga araw. At ito naman mga kaibigan, ang kanilang pinost nga ngayon lang 1 hour ago. Urgent reminder, appeal to all PAL passengers on scheduled PAL flights.
kami ay nasasabik sa wakas na pinapayagan na i-restart ang mga regular na commercial na flight upang maghatid sa inyo pagkatapos ng 2 buwan na pagpo-post. Naiintindihan namin ang mahalaga at madalas na personal na likas na katangian ng mga biyahe na nais gawin ng mga pasahero sa oras na ito. At nais naming magbigay ng isang ligtas at maasang karanasan sa paglalakbay. International. Para sa kasalukuyang buwan ng Hunyo at hanggang sa karagdagang paunawa, ang international na pagdating ng commercial ay limitado pa rin ng IATF sa maximum na 600 na mga pasahero bawat araw sa araw ng Martes, Miyerkules, Biyernes at Linggo sa NAIA Airport ng Maynila. Ang mga limitasyong ito ay kailangang ibinahagi sa buong 3 Filipino at 22 na foreign airlines na lumilipad sa Pilipinas. Ito ay base nga mga kaibigan sa IATF o yung Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease. At ito nga yung kanilang mga pangako mga kaibigan. Patuloy kaming nagtatrabaho ng malapit sa mga otoridad upang subukan at makatipid ng mga maraming schedule na flight upang masiguro ang higit na katiyakan at maiiwasan ang mga huling minuto na pagbabago at panatilihin ang paggalugad ng mga alternatibong solusyon upang maihatid ng mas mahusay ang aming mga pasahero. At ito nga mga kaibigan, panatilihin nga ang pag-check araw-araw sa kanilang social media account or sa kanilang website nang sa ganun nga mga kaibigan ay palagi kang updated sa mga pagbabago nga o mga developments dito sa mga schedule ng kanilang mga biyahe. If your flight is canceled, kung sakaling nga makancel inyong flight, sinisigurado nila mga kaibigan na inyong ticket ay safe pa rin at mananatili pa rin valid ito na pwede nyo pa nga rin gamitin or pwede nyo pang i-reschedule o i-rebook ito mga kaibigan, okay? So, for details on your options, please see ito yung link mga kaibigan, kopyahin nyo na lang or ilagay ko na nga lang sa comment section nang sa ganun ay mabisita nyo rin itong link na ito. At ayun nga lang po mga kaibigan ang nakasaad doon sa kanilang advisory na inilabas ngayong araw. Malinaw na malinaw mga kaibigan na wala na nga doon ang biyahe ng Saudi Arabia, okay? Simula June 15 hanggang June 30 ay meron na lang 4 na biyahe ang natira doon at walang-wala na talaga doon yung biyahe ng Middle East. Kawawa lang dito mga kaibigan yung mga bayan nga natin na nag-book na nga ng ticket, bumili na ng ticket dahil gusto na makauwi sa Pilipinas. Pero katulad ng sinabi ko nga sa nakaraang vlog ko na dito sa bansang Saudi Arabia ngayon ay nakasuspended pa rin ang biyahe ng international flights na kung saan nga mga kaibigan, kahit gustuhin man yan ng mga Philippine Airlines o mga ibang airlines na magkaroon nga ng biyahe dito sa bansang Saudi Arabia, kung ayaw naman payagan ng gobyerno dito ay walang-wala talaga silang magagawa, okay? So ang tanging magagawa natin ngayon mga kaibigan ay dapat maging updated tayo o check natin palagi araw-araw yung mismong website ng Philippine Airlines na baka nga may pagbabago, okay? Lilinawan ko na rin sa inyo mga kaibigan na wala silang inilabas na exact confirmation na wala na ba talaga totally yung biyahe ng Saudi Arabia. Sa ngayon ay tinitingnan nila or pinaplano pa rin nila ulit mga kaibigan kung magkakaroon ba daw sila ng biyahe dito sa bansang Saudi Arabia. A coronavirus is a type of virus that can infect the respiratory tract, meaning the nose, mouth, throat, sinuses, or lungs. Inanunsyo na nga mga kaibigan ng Ministry of Health dito sa bansang Saudi Arabia ang panibagong update nga dito sa sakit na pinaproblema nating COVID-19 as of June 10, 2020. Nagtala nga mga kaibigan ngayong araw na may pinakamalaking nagpositibo sa loob lamang ng isang araw dito sa bansang Saudi Arabia na umabot nga sa 3,717. Ito na po yung pinakamataas mga kaibigan sa loob lamang ng isang araw at meron namang 1,615 yung mga taong gumaling nga sa sakit na ito. Umabot naman sa 36 katao ang mga nasawi nga ngayong araw. Ngayong araw nagkaroon ng 12 katao na critical. Grabe, ang dami. Ito mga kaibigan, total test na nagawan lang ngayong araw ay umabot nga sa 22,139. Mga kaibigan, dito sa bansang Saudi Arabia, simulat sa poll ay umabot na nga ang nagpositibo sa 112,288. Ganyan na po karami ang nagpositibo sa bansang Saudi Arabia. Meron namang 77,954 ang kabuang total ng mga taong gumaling sa sakit na ito. Sa ngayon, meron pa rin natitirang 33,515 na mga taong positibo pa rin o patuloy pa nga rin lumalaban sa sakit na ito. Umabot na rin mga kaibigan sa 819 ang kabuang total ng mga taong nasawi nga sa sakit na ito. As of today mga kaibigan, umabot na sa 1,019,812 ang kabuang total na kanilang nagawang test nga mga kaibigan o yung tinatawag nating mass testing dito mismo sa Karian ng Saudi Arabia.
Ito naman mga kaibigan, ang top 10 cities na nangunguna sa may pinakamaraming total confirmed cases, active cases at total recovered. At yun lamang ang balitang Saudi Arabia at Pilipinas. Naway mag-ingat tayo sa lahat ng oras, panatilihin nga ang paghugas ng ating kamay at manatili na lang manirahan sa bahay kung wala namang importanteng lakad sa labas. At kung lalabas man, panatilihin ang social distancing nang sa ganun ay hindi tayo basta-basta mahawaan nga dito sa sakit na pinoproblema natin. Tumawag lamang sa 937, yan po yung hotline number ng Ministry of Health sakaling may gusto kayong i-report nga regarding COVID-19. Shoutout kay Noy Cabro TV. Salamat bro sa update. Still watching sa vlog mo. Shoutout ulit bro sa next vlog. Ingat, God bless. Shoutout sa iyo dyan. Shoutout kay Guillamore N. Shoutout naman kabayan watching from Almo Samia. Shoutout sa iyo dyan. Shoutout kay Anas Vlogger. Shoutout kay Annabel Simbilio. Pa-shoutout bro sa mga kasama kong mga nurses, frontliners dito sa Jeddah National Hospital, kay Fatima, Josephine, at Ailey. Thanks, God bless you. Shoutout sa inyo dyan mga frontliners nating mga kababayan dyan sa GNH. Shoutout kay Darjay Aklamel. Salamat sa update. Shoutout sa friend ko si Mary. Love you, Mer, so much. Shoutout kay Mylene Pabelio. Lodi, pa-shoutout ako. Naguluhan ka sa lola ko, 37 years kami di nakita-kita. First time ko sila ma-meet. Pag nakauwi ako, tanda ko na masyado kung 37 years na ko dito nag-work. Love you, Lodi. Ingat ka palagi. Okay. Yun pala yun. Shoutout kay Jaris Javier. Bago po ako sa channel mo, pa-shoutout next vlog. Watching from KSA Alcard. Shoutout sa iyo dyan. Shoutout mga kaibigan kay Rose Kembao. Pa-shoutout po watching from Riyadh. KSA. Shoutout sa iyo dyan. Shoutout na rin kay Randy Tilikan. Idol pa shoutout po kay Norfa Ecoras Igazan or Nasfer Tilikan Ecoras taga Davao City. Shoutout din kay Mercedes Bulaladhi. Idol pa shoutout po kay Norgy Aksan, sir.